Inaabangan taon-taon ang magiging Person of the Year ng Time Magazine. At para ngayong 2010, batang-bata po sa edad na 26 na taong gulang ang napili ng Time. Yan po ay si Mark Zuckerberg, ang founder at CEO ng Facebook na pinakasikat na social networking site ngayon. Ayon sa Time Magazine, malaki ang naging impluwensya ng Facebook sa mga tao ngayong taong 2010. Binabago daw nito ang paraan ng pakikitungo natin sa kapwa. Kasalukuyang mahigit kalahating bilyon na ang subscriber ng Facebook mula sa iba't ibang bansa. Nagpaabot na ng pasasalamat si Zuckerberg sa Time Magazine at sa pamamagitan po yan ng kanyang Facebook status. Mga kapuso, kung may budget na kayo para sa Noche Buena, maigi raw na mamili na po ngayon pa lang. Bukod po sa siksikan na sa susunod na linggo, may posibilidad umanong magkaubusan na rin ng stock sa ilang pamilihan. Nakatutok si Bernadette Reyes. Habang ginagastosan ng karamihan ng mga Christmas party, si Lilia Obispo, inilaan na lang ang pera sa Noche Buena items na ipamimigay sa kanyang mga empleyado. Pero itinataon daw niya ang pagsha-shopping sa patay na oras. Maluwag naman. Kasi hindi naman ng rush hour. Ayon sa Philippine Association of Supermarkets, nagsimula na kahapon ang Christmas rush sa mga pang-Noche Buena. Bukod kasi sa araw ng sweldo, may mga bumunus na rin. Pero inaasahang lalo pang iigting ang Mad Holiday Rush habang lumalapit ang Pasko. Pinakakasagsagan daw pagpatak ng 20 ng Disyembre hanggang sa bispiras ng Pasko. Kung kayo may pera na, palagi kong sinasabi, pumunta na kayo ngayon sa mga tindahan. Maring malapit sa inyo, maring supermarket. At kung convenience ang gusto nyo, this supermarket. Mabigat sa bulsa minsan. Kapag ka? Pagbiglaan. Medyo matagal ang pagdating ng bonus. Opo. Kaya yun, kung ano yung mayroong kaming makakayang bilhin sa ngayon, unti-unti na po namin. Una na nagsabi ang mga manufacturers, hindi na raw sila magtataas ng presyo hanggang sa matapos ang taon. May sapat na supply din daw ng mga Noche Buena items ngayong Pasko. Pero sabi ng PASI, ang hindi maiiwasan ay kapag nagkaubusan ng stock at kailangan pang hintayin ang bagong delivery. Kaya hanggat maaari, huwag daw gawing last minute ang Noche Buena shopping. Bukod sa siksikan, baka napagpilian na ang mga natitirang mga items. Ang manufacturers may mga nag-announce na hindi na kami magde-deliver dahil bakasyon ng tao namin. Ngayon, yung mga ibang manufacturer naman, hindi nagagalaw ang presyo up to the end of the year. Naglabas na ng suggested retail price ang Department of Trade and Industry para magsilbing gabay sa mga mamimili. Natatarantaman kayo sa inyong pagsha-shopping, siguraduhing wasto ang presyo ng inyong mga pinamimili. Tumingin sa mga poster tulad nito kung saan makikita ang suggested retail prices ng mga Noche Buena products ngayong Pasko. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Magandang kinabukasan para sa pamilya. Yan ang nagtutulak sa ating mga kababayan para makipagsapalaran sa ibang bansa. Paano kung mapait na kapalaran pala ang kapalit ng paglayo? Kilalanin natin ang isang kapuso nating OFW sa bansang Lebanon na bumalik dito sa ating bansa ng bigo at humingi siya ng tulong sa GMA Kapuso Foundation ngayong Paskong ito. Nanilbihan si Cherilyn bilang domestic helper sa Lebanon. Ngunit 3 araw pa lamang siya roon, nakadama na siya ng pagmamalupit. 18 oras daw pinagtatrabaho, ikinulong sa bahay, at pinagbantaan pa raw ang kanyang buhay. Yung kapitbahay namin mga Pilipina sa kabilang building, palaging nagsasabi sa akin, naawa daw sila sa akin, kailangan daw akong lumayas dyan. Sabi ko, bakit? Sabi niya, umalis ka dyan, ganyan. Gamit ang pinagdugtong-dugtong ng mga damit at kumot, nakatakas siya. Dumaan sa bintana ng 2 palapag ng bahay. Nang nasa 2 palapag na siya, biglang napatid ang kanyang ginawang lubid. Duguan siyang natagpuan ng isang Pilipino 3 oras matapos siyang bumagsak. 2 buwan siyang naospital. Biktima ng illegal recruiter si Cherilyn at nakabalik lamang sa Pilipinas sa tulong ng Philippine Embassy sa Lebanon. Nasisisi talaga ako kasi nagtiwala ako sa isang tao na hindi ko kilala. Tanggal ang 5 ipin, basag ang kanyang baba, durog ang kanyang magkabilang hita at kailangan ng maoperahan. Ang mister na lumuwas pa mula Misamis Occidental at ilang kamag-anak ang kanyang nasasandalan. Sa ngayon, wala naman akong maano sa kanya.
Magalagaan ko lang siya pagpakain, paalaga sa kanya, pagligo, pagpunas, tinitiis ko talaga. Asawa ko yan. Asawa ko yan. Mahal. Kasi illegal ako. Sabi ng uwa, hindi sila makakatulong sa akin. Mayroong nagsasabi sa akin dito na sumulat. Yung sa 4 na sinulat ko, kayo lang ang nagtawag sa akin. Masayang-masaya ako kasi tinawagan. Bukod sa napakahirap na kalagayan ni Cherilyn, higit ang kanyang pangungulila sa kanyang 3 taong gulang na anak na naiwan sa probinsya. Gusto ko pumunta siya dito kasi namimiss ko ng anak ko. Palagi akong umiiyak. Gusto ko magsama kami sa Pasko. Sherilyn, kasama mo ang GMA Kapuso Foundation sa iyong pinagdaraanan. Ang Pasko ay panahon ng pag-asa. Huwag kang bibitiw sa pananalig at sa pagdarasal na sana'y tuluyang ka nang makalakad muli. Bukas, mga kapuso, ipagpapatuloy natin ang pagsubaybay sa kalagayan ni Cherilyn. Sana po ay matulungan nating mabigyan ng pagkakataon si Cherilyn na mabago ang kanyang buhay. Maaari po kayong magsadya sa tanggapan ng GMA Kapuso Foundation o mag-deposit po kayo sa donation o inyong donasyon sa bangko o mag-log on kayo sa kanilang website www.kapusofoundation.com. Susunod, ang nakaaliw na dancing fountain sa Luneta. At laban ng Pinoy Eskals kontra sa Indonesia, inaabangan na. Tuloy ang pagtutok dito sa 24 Oras.